Una po, Sir Ted, ito po ay ang voting ay 2-1. Tama po kayo, division lang po ito and therefore hindi pa final and executory. Sabi po ng division, Sir Ted, ang binibigay na accreditation ng Commission on Elections sa mga party list ay parang prangkisa. At dahil prangkisa yan ay hindi nag-expire, yan ay hindi nagpe-prescribe and therefore anytime pwedeng i-revisit at tingnan ng COMELEC. At sinasabi po ng COMELEC division mukhang may na-violate na requirement at wala yung requirements na to and therefore void ab initio o baliwala magmula sa simula pa lamang ang accreditation ng party list na ito sapagkat daw po, una, walang publication. Mandatory requirement po kasi, Sir Ted, ang publication. At number 2, wala daw pong nangyaring hearing and mandatory requirement din po yung publication at hearing na tinatawag. And therefore, sabi nila, void from the very start, parang yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus the Commission on Election na kung saan kahit matagal nang nagpa-participate yung naturang party list, ay pwede pa rin na ikansila ang kanilang accreditation. Nangangahulugan po na ito po yung kasong isinampa ng isang grupo noong pahong 2019? Yes po, Sir Ted. Ito po yung 2019 na kaso na may mga pending pa rin pong kaso, nakapafile lang po ng mga nakaraang buwan, pero ito po yung kaso na naandyan pa sa amin simula ng 2019. Opo, na-resolve po ba lahat po ng issues against Duterte Youth dito sa desisyon na ito? Kasi maliban po dito, meron pa pong isang issue tungkol doon sa sinasabi po na red tagging at pagbabanta at meron pa pong binabanggit din na yung kanila pong first nominee ay hindi daw gumamit ng totoong pangalan. Yung pong red tagging na issue, separate na kaso pong na-file yan at yan po yung mga na-file bago mag-eleksyon itong 2025. At yan po kasalukuyan ng nag-undergo ng usual legal process. Yun naman po sa paggamit allegedly ng maling pangalan sapagkat hindi yun ang tunay na pangalan na dapat na ginagamit yung family name. Yan po ay nagko-conduct na ng investigasyon ng aming pong law department and therefore wala pa pong formal na kaso patungkol sa tinatawag na misrepresentation. Ang COMELEC po dito ay nagmomoto proprio doon sa bagay na yan ng issue ng misrepresentation. Okay, sige po. So kaninyo, ito po ay second division. Ito ho ba ay subject pa for motion, for reconsideration or maari pang iapila ang bank o saan po ang kanilang tungo maging Supreme Court na baho kaagad ito? Paano po? Tama po kayo, Sir Ted. Ang decision po ng isang division ng COMELEC ay pwede pang mapailan ng motion for reconsideration sa Commission and Bank sa kabuuan ng mga membro ng komisyon at yan po ay maaaring gawin ng isang partido na hindi pinalad sa division 5 araw pagkatapos nilang matanggap yung desisyon. Kung hindi po ito makakapag-file ng motion for reconsideration, ang decision po, Sir Ted, ay magiging final and executory at maipapatupad. Pag nagkaroon naman po ng desisyon ng COMELEC and Bank, ay 5 araw pagkatapos ng desisyon ng COMELEC and Bank, ang desisyon po ay magiging executory din. Maliban na lamang kung may makukuhang restraining order mula sa mataas na hukuman.